Master Jet, ask ko lang po if kailan magkakaroon ng proportional vacation pay computation for school year 2022 to 2023. So, ito po ay para malalaman kung magkano yung nakukuha na PVP days na mga guro base sa kanila pong serbisyo sa school year 2022 to 2023. So ang naging sagot po natin dito ay depende rin kung kailan mag-release ng memo ang Department of Education tungkol sa PVP ratio. Kasi yun po yung gagamitin para mag-compute yung nakukuha po ninyo na PVP days. Sa nagdaang school year mga master, nagsimula po ang klase August 22, then August 30 yung petsa ng DepEd Memorandum Number 77 Series of 2022 kung saan po nakapaloob ang PVP ratio for school year 2021 to 2022. So ngayon po, for the school year 2022 hanggang 2023, yung PVP ratio ay meron din pong chance na lalabas itong DepEd Memorandum siguro by September, no? Kasi August 29 yung simula ng klase natin for the following na school year. So kinakailangan din kasi na magsimula muna yung klase para ma-determine talaga yung exact day kung kailan magtatapos yung PVP period, no? Kasi kung ngayon pa lang ay biglang maglabas na ng PVP ratio for the previous school year, assuming na matutuloy ang klase by August 29. So ibig sabihin, yun pong magiging PVP period is until August 28 lamang. We have no idea kung ano yung mangyayari by those days, no? August 29 or 28 or 30, 31, no? Kaya mayroon kasi mga chances na baka magkaroon ng mga suspension, which is or mga bagay-bagay po na hindi po natin gugustuhin, or if ever na bigla magkaroon ng suspension for the 29, bigla ang magsimula by August 30, ganoon po. So magbabago yung magiging ratio kung maaga po itong nai-release, no? Kaya nga dapat hintayin muna na makapagsimula yung susunod na school year para talaga po tayong sigurado kung kailan nagtapos yung PVP period mula po sa previous na school year. So yun po yung reason behind bakit hindi maaga na nalalabas itong PVP ratio na ito. So abang-abang na lamang po tayo. Kaya nga po ngayon ay mayroon chances talaga na yung mga teachers na hire pagkatapos ng simula ng klase sa previous na school year ay tumatanggap ng kanilang buo na sahod sa July and August, no? Kasi nga hindi pa na-compute kung magkano lamang yung dapat na PVP na para sa kanila kasi wala pa po yung PVP ratio. So ngayon, binibigay muna yung buo, yung sahod nila. Tapos pagdating po ng time na nandun na po yung ratio, kinukompute po. At kapag sumobra yung naibigay, ay talagang sobra naman po talaga yung naibigay if ever na na-hire kayo na start na ng klase kasi talaga pong short yung magiging PVP days ninyo. So magkakaroon na lamang ng PVP overpayment deduction in the following months. So maganda din naman po yung ganun para at least every month ay magkakaroon talaga kayo ng sahod kahit nga po may deduction. Pag may sahod, meron po kayong GSIS remittances. Ang tendency kasi kapag kayo ay dinilit mula po sa payroll, so wala po kayong sahod for that period kasi assume na under PVP, wala kang na-earn na PVP, so wala kang sahod. So you are not entitled for your GSIS remittance kasi yung period na yon wala kang sahod due to your kakulangan sa serbisyo. So may advantage din, no, yung binibigay yung buong sahod sa ngayon tapos magkakaroon na lamang na deduction in the future kapag nandiyan na yung PVP ratio. So napakahalaga po ng PVP ratio na ito, no? Importante talaga siya kasi doon natin malalaman kung ilang days yung na-earn na teacher, no? Kasi nga yung teachers, kapag kompleto yung sahod o kompleto yung service mo sa isang school year, ay
entitled ka rin sa kumpleto na bakasyon. Although sasabihin mo natin hindi talaga siya bakasyon, pero itong long school break na to, or kapag nagkakaroon po ng school break, entitled ka sa complete na sahod for that period. No, ganyan po kasi yung sistema, ganyan po yung nangyayari dito sa Department of Education. Abangan na lamang po natin mga master, by end of August or by early September, no, na lalabas itong memorandum na para po sa PVP ratio, and by that time ay pwede na pong makompute yung nakukuhang PVP days ng mga late na ng ma-hire na bilang teachers ng Department of Education.